Pagkat inyo ang anak, baka magalit siya, at kayo'y mga lipod sa inyong daan. Sapagkat ang kanyang buot ay madaling mag-alab, ang papalad ang mga nanganganlong sa kanya. Kiss the Son, lest he be angry. And ye shall be perished from the way when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in Him. Ibo natin natin mo. Kailang Diyos, walang Panginoon sa dito muli. Narito kami sa pag-aaral ng iyong mga salita. Aliwin mo kami ng mga salitang ito, Diyos. At gabayan mo ito kami upang kami ay hindi mga balisa. Hindi bagkus maging katibayan sa amin ang mga salitang ito, nagpapahayag at magiging katunayan ng aming pananampalataya. At nawa o Diyos, gabayan mo ang bawat sa amin sa pamagitan ng Santong Espiritu. Lahat ng aming mga balakid, lahat ng aming daan, lahat ng aming mga isipin at gawin ay maging ayon sa katuwiran, ayon sa kalooban mo, upang kami ay kalugdan mo, O Diyos, at lahat ng iyon sa amin ay maging matagumpay dahil sa iyong bendisyon at sa iyong mga kapayapaan. Panginoong Jesus, salamat po sa lahat ng ito na iyong pinapahayag sa amin. Dahil ito, Panginoon, ay nagiging kaliwanagan sa bawat isa. Na hindi kami nangangapa sa dilim, ang ibagkus. Nakikita namin ng maliwanag ang mga bagay na iyong pinapahayag sa amin at ang mga katunayan sa iyong mga salita. At patuloy ka magpahayag sa amin, O Diyos, ng iyong mga kadakilaan, ng iyong mga kapangyarihan. At sa iyo kami magtitiwala sapagkat ikaw ang Diyos sa tumawag sa amin. At sa iyo kami sasampalataya sapagkat sa iyo nakalaan ang lahat ng mga bagay ayon sa patukala. Magiging sa iyo, Diyos, ang kaharian, ang karangalan, ang kapangyarihan, at ang paghahari sa karoon. Salamat, O Diyos, sa iyo, kadakilaan at kapangyarihan. Niluluwalhati ka natin sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Kaya tayo po'y magbabasa sa aklat ng Awit, chapter 2, verse 12. Hagkan ninyo ang anak, baka magalit siya, at kayo'y mga pahamak sa daan, sapagkat ang kanyang buot ay madaling magalab, kung mapapalad ang nangangaglong sa kanya. Amen. Hindi ito talaga yung verse natin. Sabi ko, maganda lang siya dahil there is a word of comfort. Mayroon siyang salitang pag-asa para sa atin. Kasi yung babasahin natin ay, sabi nga ni Pastor Efren, boro. Babasahin natin suspense, madugo. Dito muna tayo sa mga pangaliw ng salita ng Diyos. Magpapalad ang nanganganlong sa Kanya. Blessed are they that put their trust in Him. Amen? Sa mga tumitiwala sa Diyos, mapapalad. Amen? At ang kaganapan ng pagtitiwala sa Diyos ay ang pagsunod sa Kanyang salita. Amen ba? Ang pagsunod sa Kanyang salita. Kaya sa mga anak, siguro hindi nyo sinusunod ang inyong mga magulang dahil kulang kayo ng tiwala sa inyong magulang.
Yan din ang kahulugan ng salita, ng mga pangungusap na ito. Amen? Nanganganlong. Sa Biblia kasi sa English, yesterday, that put their trust in Him. Inglesin mo nga. Nanganganlong. Put their trust in Him. Kaya kung buo ang ating tiwala, ang ating paniniwala, at ang ating pananampalataya sa Diyos, sasampalataya ka rin sa Kanyang salita. Amen? Susunod ka sa Kanyang salita. At yun ang pagtitiwala na sinasaan. Kaya sa mga anak, siguro kulang sila ng tiwala sa magulang, kaya hindi sila sumusunod. Amen? Hindi kayo papahamak ng inyong mga magulang. Hindi kayo papahamak ng inyong mga magulang. Tinuturuan kayo ng mga mabubuting asa, ng tamang pananaw, ng tamang pag-uugali. Amen? Just accept. Amen? At subukan ninyong gawin ang mga bagay niyo. So, ang pahayag dito, magiging mapalad ang sino man ng mga mananampalataya na inilalagak nila ang kanilang tiwala sa Diyos. Ang paglalagak ng tiwala ay ang katunayan nito ay ang pagsunod. Amen? Pagsunod sa salita ng Diyos. Ngayon, kung paano natin sinusunod ang salita, paano natin pinaniwalaan ang salita, ito nga ba talaga ay ating nauunawaan? Amen? Dahil sa banal na kasulatan, ang kasalanan na pinakamabigat na wala ng kapatawaran ay ang hindi paniniwala sa salita ng Diyos. Ang bigat niyan. Walang kapatawaran yan. Amen? Sabihin mo, naniniwala kang may Diyos. Pero hindi napapakinggan mo rin ang mga salita. Naintindihan mo rin, nawaan mo. Ngunit hindi mo sinusunod. Amen? Iyon ay walang kapatawaran sa Diyos. Hindi mo sinusunod. Kasi ang hindi pagsunod sa salita ng Diyos ay kapahayagan na kawalan mo ng pananampalataya sa salita. Amen? Kawalan ng pananampalataya sa salita. Katumbas lang yan ang pangungusong. Katumbas lang yan ang pangungusong. Kasi ang mga namungusong sa Diyos, mga atheist na yan. Hindi sila kumikilala sa Diyos. Ikaw din, hindi ka niniwala sa salita ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi ka niniwala sa Diyos. Wala kang pagkakatiwala sa Diyos. 1 John chapter 4, 2 verse 4. Tingnan natin. He that saith, I know him, and keepeth not his commandment, is a liar, and the truth is not in him. Sabihin natin. Mas madaling unawan. Ang masasabing nakikilala ko siya, nakikilala niya ang Diyos, at hindi tumutupad ng kanyang mga utos, hindi tinutupad ang utos. Kita nyo? Itong taong to, nasasabi, kilala niyang may Diyos, alam niyang may Diyos, kilala niya daw ang Diyos, pero hindi niya tinutupad ang utos. Sabi ng Biblia, ang taong ito ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Kita nyo? So, ang katunayan ng ating pananampalataya at ang pagkakatiwala sa Diyos ay ang pagtupad ng kanyang mga salita. Amen? Gaano natin siniseryoso ang salita ng Diyos, gaano natin sinasampalatayanan ang salita ng Diyos at tinutupad ang salita ng Diyos. Kung hindi mo tinutupad ito, sinungaling ka at wala sa iyong katotohanan. Grabe ang parusa sa mga sinungaling. Saan natin nabasa yan? Pagdating naman sa sinungaling, yung paghatol sa katotohanan. Yung hindi pagtanggap ng katotohanan at yung katotohanan ay dinadivert mo sa ibang kapahayagan.
Amen? Wala sa kanyang katotohanan. Ibang ang parusa sa mga hindi sumasang-ayon sa katotohanan. Amen? Dakilang kaparusahan. Verse 5. Itong maganda. Nadagwat ang sino mang tumutupad ng kanyang salita. Ito nga. Tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito inalaman natin tayo ay nasa Diyos. Amen? So, ang tumutupad ng mga salita ng Diyos ay ibig sabihin tayo ay sa Diyos. Yung pagkakatiwala natin sa Diyos ay ganoon na lamang. Amen? At sana ang pagkakatiwala natin sa Diyos ay mahayag tayo na maging mapalad. Amen? Maging mapalad. Bakit? Ano bang sabi ng Biblia? Mapapalad sila sapagkat ang kanilang lahi ay ano bang pagkakapahayag doon? Sila ay tatawaging mapalad. Okay? Okay. Balik natin. Ayusin ko yung pahayag ko. Na sana ang ating pagsunod sa salita ng Diyos ay kapahayagan ng ating pagkakatiwala. Amen? At ang ating pagkakatiwala sa Diyos nawa ay maging kapahayagan na tayo ay mapalad. Amen? Isaiah chapter 65 verse 24. Tingnan natin. Kung ito nga yun. 24, 23. Ato. Sila hindi gagawa ng walang kabuluhan mga anak man para sa kasukanahan, sapagkat sila ang lahi ng mga pinagpala ng Panginoon at ang kanilang mga anak na kasama nila. Amen? Tatawagin silang mga pinagpala, tatawagin silang mga mapalad. Bakit inilagak nila ang kanilang tiwala sa Panginoon? Amen? At itong mga taong ito na nananahan sa panahon na yan at tinawag ng Biblia na lahing mga pinagpala dahil nagtiwala sila sa Panginoon. Sila yung mga nanatili hanggang sa itatag ng Diyos ang bagong langit at ang bagong lupa. 17. Sapagkat narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi maalala o mapapasaisip man. Amen? Kaya yung mga lahing pinagpala nila na yun, na tumiwala sa Diyos, ay nanatili sila hanggang sa ang Diyos ay magtatag ng bagong langit at bagong lupa. Kailan ang bagong langit at bagong lupa? Ano ang naisip niyo? Anong naunawa niyo sa Biblia ng bagong langit at bagong lupa? Magiging alikabok ang earth at gagawa ulit siya ng bagong mundo. Ano sa tingin ninyo? Kasi bago na, di ba? Ano sa tingin niyo ang bagong langit at bagong lupa? Sasambulat itong earth tapos gagawin ulit yung Diyos na bago. Hindi. Bagong langit at bagong lupa. New governance, bagong paghahari, bagong pamumuno. Amen? At ang lahat ng mga tanda dito sa lupa ay hindi na makikilala. Babagsak natin. Magiging bagong anyo. Amen? At magiging bagong anyo. Kung babasahin natin ang Biblia, ang magiging kalakaran sa sanlibutan panahong darating, agriculture. Magiging agriculture ang lahat ng lupa. Kasi yung mga sandatang ginamit noon, ang sabi ng Biblia, gagawin na yan para maging pang-arab, pangbungkan ng lupa, maging kagamitan sa pagsasaka. Amen? Hindi na sandata ang gagawin ng mga tao sa panahong darating. Yun ang panahong mapayapa. Amen? Yun ang panahong mapayapa. Walang sandatang gagamitin. Puros pangbungkal ng lupa,
pang-ayos sa mga nasira at ang lupa ay mapapakinabangan sa mga panahon niyan. Sa mga, kung babasahin niyan, meron din. Kayo magupasan at kayo yaani ng mga bagay nito. Kayo gagawa ng inyong bahay at kayo rin naman ang papahaman. Amen? Yan ang pahayag ng Biblia. Ito ay sa panahong darating, sa bagong langit at bagong lupa, na kung saan ang panibagong pamumuno ay magiging sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ang magiging hari, siya ang magiging pangulo, siya ang mamumuno para sa lahat. Amen. Meron din siyang mga senador. Nabasa natin, yung mga nangabuhay na mabuli ay kasama niyang mamumuno ng 1,000 taon. Kasi senador nga siguro yung mga na-resort. 24. Tignan natin. At yung mga mayor niya, yung mga buhay na napagkatiwalaan ng Diyos sa pamamahala. Diba? Nabasa natin nakaraan. At yung katiwala na yon na ginawa niya ang mabuti sa kanyang Panginoon. Ano ang binigay sa kanya? Ibinigay sa kanya lahat. Ipinagkatiwala sa kanya ang lahat ng pag-aari. Nung amo niya. Ganun din. Amen? Ibibigay ng Panginoon sa mga tao ang pamamahala dito sa sanlibutan. Pero siya ang hari. Siya, panibagong pamumuno ayon sa pamamaraan ng Diyos. Okay. Ando na tayo, mapalad. Balikan natin 2:12 ng Psalms. Ando na tayo sa pagiging mapalad dahil inilagak natin ang ating pagkakatiwala sa Kanya. Amen. Sinabi niya, mahagkan ninyo ang anak. Magandang ugaliin din pala ito, no? Ayon sa mga dating kinagawian ng mga tao. Beso. Amen. Pero nung sinabi niyang hagkan ninyo ang anak, hindi ibig sabihin hagkan mo siya. Kasi ang ibig sabihin niyan, get close to Him. Amen? Kasi siyempre, nakikipag-preso-preso ka doon talaga sa kilala mo. Kung hindi mo naman kilala. Amen? So yun, get close to Him. Kilalanin mo siya, maging kaibigan mo siya, maging kapamilya mo siya. At ang mga bagay na ito, ilagak mo ang tiwala mo sa Kanya at ililigtas ka ng Diyos. Ikaw ay manganganlong. Ikaw ay magiging mapalad. Amen? Dahil kung hindi mo siya nakilalang gayon, hindi siya naging malapit sa iyo, ang Diyos ay magagalit, ikaw ay mapapahamak, at ikaw ay kapuputan ng Diyos. Amen? Kung hindi tayo naging malapit sa Panginoon, malilibol ka nga sa araw ng mga panahon. Okay. Ngayon, punta na tayo doon sa eksena na kung saan ang lahat ng mga bagay sa Biblia ay lahat ng mga bagay na nagaganap ay pinangalan ng Diyos. 2 verse 1. Bakit ang mga bansa ay nangagugulo at ang mga bayan ay nangag-aakala ng walang kabuluhang bagay? Ang gugulo ng mga bansa natin ngayon, kampihan, lalo na tayo. Speaking, mamaya, siguro nakikita natin, parang yung nasa Revelation 13, ang dragon ay mapupunta sa kanyang isang kapangyarihan. Mamaya, nasa mga news. Tingnan niyo ang news. Ang UN ay bumuo sila ng, meron talaga siya, Security Council sa UN. Pinag-uusapan nila ang giyera ng Israel at ang Hamas. Amen? Pinag-uusapan nila, meron pa rin silang mga tawag dito,
inuupuan pa rin naman nila ng mapayapa. At ang halos, lahat ng mga bansa involved. Amen? Kung paano nila aayusin yung gulo na yan. Sabi nung nangunguna, magkakaroon ng ceasefire. Ceasefire. Ang daming bumuto. Ang daming bumuto. Halos lahat bumuto. Magkaroon ng ceasefire ang Israel at ang Hamas. Ang daming bumuto. Ngayon, tapos na yung butuhan. Pinagbigyan din naman yung mga against. Sabi niya, and those against, sabi nung naglilid, may isang nagtaas ng kamay. May isang nagtaas ng kamay. Siguro kaya sa isang bansa nakakampi ng Israel. At ano yun? Ang US. Siya mag-isa, nagtaas ng kamay na against na magkaroon ng ceasefire. Israel at Hamas. Pero halos lahat ng bansa gusto magkaroon ng kapayapaan. Gusto magkaroon ng ceasefire between Hamas and Israel. Ganun nangyari. Di isang bansa ang US. Pinagtatanggol niya ang Israel. Meron siyang panig, pinaluhan ng pagkakalip. At ano ba? China will assume United Nations Security Council presidency. China. Sa UN na yan, malulok-lok siya sa isang katungkulang mataas. United Nations. China. Mag-aralan nyo ang mga sitwasyon, ang mga nangyayari. Pag nasa kapangyarihan na yan ng China, lalo yan magmamahal. Lalo yan magmamahal. Delikado tayo. Delikado tayo. So bagay, may kakampi sa atin. Ang US. Hihingi lang ng tulong ang Pilipinas sa Amerika. Tulong talaga yan. Amen. At kung nangyari yun, malaking tulong. Ito, mga bansa, nagkakagulo. Sabi na, anong ginagawa ninyo? Mga walang kabuluhan. Bakit? Kampihan nga. Kampihan. Kinakampihan nila ang isang bansa na hindi nila kilala. Amen? At ang masama pa ron, kinampihan nila, hindi nila kinampihan ang bansang itinalaga ng Diyos. Kakagulo sila. Verse 2, tingnan natin. Nangyayari ba? Nagkakagulo mga bansa. Kampihan. Dito sa Asia, nagkakampihan ng Vietnam, Taiwan, Philippines, Japan, Australia. Nagkakasama against China. Amen. Sa ano naman, sa Europe, Russia against Ukraine. Marami rin kampi sa Ukraine. Amen. Doon naman sa Middle East, halos lahat na ng Muslim country nagkakampihan. Sino ba itong nagpakawala ng isang bisa ng mga against Israel? Yemen. Sumasali na rin ng Yemen. Ang liit na bansa ng Yemen. Nasa parting south ng Israel, southeast ng Israel. Maliit lang din siya. Pero katabi niya Saudi Arabia. Back up niya rin yun siguro. Sakali, malaking bansa. Sumasali na rin. So, involved na ang Turkey. Halos, ano na rin, halos makipagbanggaan na rin sa Israel. Malapit na. Ang Syria, ang Lebanon, ang Iran, ang ito Yemen, ayan na, kampihan na sila against Israel. Ano, kakagulo na. Verse 2, at ang mga hari sa lupa ay nagsisihanda at ang mga pinuno ay nagsasanggunian laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahiran ng langis. Sino ang pinahiran ng langis? Si David. Amen. Taga saan si David? Israel.
Lahat ng mga bansang ito, sabi niya, laban na sa Israel at sa kanyang Panginoon. Siyempre, ano ba ang basbas ng Panginoon kay Israel? Ang sino mang pagpapala sa iyo ay pagpapalain ko, at ang susumpa sa iyo ay susumpahin ko. Ano ibig sabihin? Ang kaaway ng Israel, kaaway ng Diyos. Pag nilabanan mo ang Israel, ang kalaban mo Diyos. Yan ang ibig sabihin. Kaya yung mga bansang against Israel, lagot sila sa Diyos. Eh, nabasa natin kanina, madaling mag-alab ang buot ng Diyos. Mag-ingat kayo, sabi niya, kayo'y mga papahamak sa inyong daan. So, sino mang laban sa Israel, ang kalaban nila ang Diyos. E pag ang Diyos ang nagalit sa panahong darating sa kanyang paghihiganti, wala talagang masamang matitira. Lahat ng kalaban ng Israel, lilipulin ng Diyos. Kaya tayo, doon tayo. Kampi tayo doon sa kakampi ng Diyos. Amen? Kampihan natin ang Israel. Simpatyahin natin ang Israel. Simpatyahan natin ang Israel. At hindi tayo involved sa gera na yan. Amen? Pero ang pinag-uusapan natin dito ay ang ating pananampalataya sa mga pinahiran ng Diyos, sa mga inanoint ng Diyos. Let's give sympathy to them. Amen? Ayon sa basa din ng Biblia, pray for the peace of Jerusalem. Amen? Pero hindi na, kalooban na ng Diyos ang mangyari. Yun nga lang, kawawa. But, in the end, ilan na ang casualty ng Israel? 2,000 plus? Umabot naman ng 2,000? Hindi pa, no? Pero ang Palestinians, tumataas. Yung nakarang linggo, 8,000 plus. Ngayon, ilan na? Tumataas. Ganon ang pagtatanggol sa kanila ng Panginoon. At magaling din yung technology mo, yung Iron Dome. Yung Iron Dome. Okay, laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahiran ng langis na sinasabi. Verse 3. Lagutin natin ang kanilang tali at ating iwaksi ang kanilang mga panali sa atin. Amen. Anong gagawin nila? Pag tayong papayag na sila ay mamuno sa atin, ay tali para sa atin. Lalagutin nila yung ayaw nilang masakop sila ng bansang ito, ayaw nilang pamunuan sila ng bansang ito. Amen? Kaya ang ginagawa nila, kaya laban sila sa bansang pinahiran ng Diyos. Ayaw nilang masakop. Yun pala ang dahilan. At ito, yung jihad ng mga Muslim, yung holy war na sinasabi nila, ang goal talaga ng jihad, talunin ang US. Ginawa natin yan, mga terrorists, di ba? Nung nakapasok sila sa Amerika, pinabagsak nila yung World Trade Center. Di ba? Gusto nila ipabagsakin ng US. At isa pa sa adhikain na kanilang jihad, holy war na sinasabi. Kasi sa kanila, kung mapatay mo ang kalaban ng mga Muslim, banal ka. Mamatay ka at mapatay mo ang maraming mga kalaban ng mga Muslim, banal ka. Kasi nagpapakamatay sila. Madami lang mamatay ng mga Hudyo, mga ibang bansa. Holy war sa kanila. Dadala ng bomba sa katawan, pupunta sa gitna ng mga Hudyo. Pag sumabog yan, banal ka. Sa kanila, yun sa kanila. Yun ang paniniwala nila. Dahil sa kanila nga, kalaban nila ang Israel, kalaban nila ang mga kumakampi sa Israel. Okay, yun ang gagawin nila. Ang jihad, pabagsakin ng Amerika at ubusin ang mga Hudyo. Yan ang jihad ng mga Muslim. Ubusin ang mga Hudyo. Kasi sila nagkakampihan. Ito ang ginagawa nila. Lagutin natin ang kanilang tali at ating iwaksi ang kanilang mga panali sa
sa atin. Ayaw nilang pasabog sa bansang ito. Galit nga sila kasi. Galit sila. Hindi matanggal ang kanilang mga galit. At ito ang mga ginagawa nila hanggang ngayon. Amen. Anong ginagawa nila? Yung Diyos ng kalaban nila, minumura nila. Amen. Mamuusong sila sa Diyos ng kalaban nila. Nabasa naman natin kanina, ang Panginoon ay kanilang nagiging kaaway at nilalabanan din nila ang pinahirang banal ng Diyos. Ito, Daniel chapter 7 verse 23, 7:23 ng Daniel. Ito, against sila sa bansa ng pinahirang ng Diyos. Ganito ang sabi niya, ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa na magiging kaiba sa lahat ng kaharian at sasakmalin ang buong lupa. Okay, sasakupin niya ang buong lupa at yuyurakan at pagluluray-lurayin. Amen, pagluluray-lurayin. Ano ba mga bansa mo yan? Ikaapat, naging ikaapat. Russia, China, US, Great Britain. Yan ang mga malalaking bansa na malalakas hanggang sa ngayon. Yung ikaapat, tatayo at anong gagawin niya? Sasakmalin ang buong lupa at yurakan at pagluluray-lurayin. Sabog talaga. Kita niyo yung nangyari sa Gaza. Talagang yung bagsakan ng bomba, durog lahat. Yung building na mataas. Yung mga buong semento niya, durog. Parang alikabok na lang. Durog talaga. Parang alikabok na lang lahat ng mga building. 24. Ang tungkol sa 10 sungay mula sa karang ito ay 10 hari ang babangon. May kakampi. Amen? At may kakampi doon sa ikapat na bansa na yun. Ito ang 10 hari ang babangon. At ang isa'y babangong kasunod nila. At siya'y magiging kaiba kaysa mga una. At kanyang ibabagsak ang 3 hari. Ibabagsak niya yung tatlong bansa na malalakas din. Ano kaya ito? Pag-aralan nyo, ano kaya? Anong bansa? Ano ba? 25. Okay, sa tingin natin, kasi ang Russia dati nawala na yan sa kapangyarihan, di ba? Malaking bansa siya, pero nawala na siya sa kapangyarihan dati. 1974, ay, na 1980s, naririnig ko yan, USSR. Russia yan, di ba? Siya yung kinatatakutan noon. Pero humina siya. Humina. Nawala siya sa kapangyarihan dati. Nawala siya sa kapangyarihan. Parang bumangon siya ulit. At yung ikaapat na bansa na yun, binabagsak niya yung 3 dating bansang malakas. Ito ang nangyari. At siya magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan. At lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. Sinalilipulin niya? Yung mga Kristiyano. Bakit niya papatayin ang mga Kristiyano? Ano ba ang meron siya? Kasi nga, wala siyang Diyos. Sinong bansa ang hindi niniwala sa Diyos? Dalawa lang yan, ang komunistang bansa. Muslim, kahit pa paano may Diyos. Hindi mangalang Diyos nila. Sino yan, mga walang Diyos na bansa? Mga kapangyarihan, China at Russia. Taling kaya sa dalawa. Pinag-aaralan lang natin ang Biblia. Amen? Pinag-aaralan lang natin ang nakasulat. Lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. Malilipol ba niya? Ayon sa nakasulat sa Revelation 13. Sa Revelation 13, malilipol niya. Amen? Pero mapalad tayo na naglalagak ng ating tiwala sa Diyos. Alakpakan natin ang Panginoon. Mapalad tayo dahil hanggang sa pagbabagong at
paghahari ng bagong langit at bagong lupa, mananatili tayo sapagkat iingatan tayo ng Panginoon. Pero silang wala sa isang dako ay mga lilipol. Nakasulat naman. Sundan pa natin ang 13:7 ng Revelation o 13:8 ng Revelation. Lilipulin niya ang mga banal. Nangyari. Nilipol niya. Balikan na natin. Puntahan natin. Revelation 13:7. At pinagkaloob sa kanya na makipagbaka sa mga banal at pagtatagumpayan sila. Pinagtagumpayan ba niya ayon sa nakasulat? Magtatagumpay siya laban sa mga banal? Oo. Nakasulat eh. At binigyan siya ng kapamalan sa bawat angkan at bayan at wika at bansa. 7:25 ng Daniel, balikan natin. Babasa lang tayo at iugnay natin kung ano yung mga dapat iugnay ayon sa kasulatan. Banal na katastasan at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Magdideclare siya ng bagong batas. Magdideclare siya ng bagong mga kapistahan. Sarili niya masusunod. Ano yun? Walang bansang walang Diyos. Ano kaya i-declare niyang kapistahan? Ano kaya ang batas? Ano kaya ang batas na ipapatupad? Hindi siya niniwala sa Diyos. Anong katuwiran ng Biblia ang ipapatupad niya? Kung mga Kristiyano lilipulin. Binabasa lang natin, ha? At hindi ko hindi tinatakot. Sabi ng Biblia, huwag kayong mga balisa sa mga bagay na ito, sa mga nakasulat, o sa mga sinasalita namin. Huwag kayong mga balisa. Kaya linasahan natin ang pagliligtas. Okay. Kanyang iisipin baguhin ang panahon at ang kautusan. At sila ay magbibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon. At mga panahon at kalahati ng isang panahon. Kailan ito mahayag, kailan ito mangyayari sa first 3 year. Doon siya lalabas. At binabasa lang natin 26. Ngunit ang kahatulan ay matatatag at kanilang halisin ang kanyang kapangyarihan upang patayin at ibuwal hanggang sa wakas. Ang kahatulan ay matatatag. Siguro nagalit din ng mga tao sa kanya. 27. At ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit mabibigay. Ayun, yun nga, nagalit siguro yung ibang mga bansa, nakita yung kadayang ginagawa niya. Nagalit sila sa kanya. Siguro, kung ano yung ginawa. Gusto nga patayin, di ba? Gusto nga ipabuwal. Pero ito, at ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit mabibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. Ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian at ang lahat na kapangyarihan ay maglilingkod at tatalima sa kanya. Ito sa kataas-taasan. Amen. Kala ko ba kanina, nalipol na yung mga banal. Bakit ngayon may banal ulit na maghahari sa lupa? Kasi nga, may niligtas ng Diyos. Amen. Dito na, ano mangyayari? Yung mga banal ng Diyos na nanatiling buhay sa lupa, magiging sa kanila ang sanlibutan. Amen. At kanilang paghaharian ang sanlibutan. So wala nang masama. Wala nang mga mayayabak na bansa, wala nang mga arroganting bansa. Mga China, mga arroganting daw kasi. Amen. Verse 22. Tingnan natin 22. Hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating, siniyan. The Ancient of Days,
yung nauna kaysa sa mga araw ang Diyos. At ang kahatulan ay ibinigay sa mga banal ng kataas-taasan at ang panahoy dumating na inari ng mga banal ang kaharian. Ito ang katapusan. Ang kaharian ay ibibigay ng Diyos sa mga banal. Saan niyo gusto mamuhay? Nakapamili na kayo ngayon. Gusto niyo lumamoy papuntang Amerika? wala pa yung plano sa panahon ngayon. Kasi nga, bago pa lang masaklat ng mga bagay, wala pang makakagawin ng aeroplano. Labi yun na lang. Diba? Saan niyo gustong pupunta? Ako sabi ko, gusto. Tabing dagat, tabing ilog. Tapos medyo may bundok. Ang ganda ng tahanan. Amen. Ito ang mga mangyayari. Lahat ng mga bansa ay magiging laban sa bansang pinahiran ng Diyos. At ito na. Yung nga sinabi ko sa inyo kanina, parang sa tingin nyo ba papayag ang Israel na magkaroon ng ceasefire? Sa tingin nyo ba papayag ang Israel na magkaroon ng peace treaty? Yung Israel, galit na galit. Ang UN, pinayuhan siya na magkaroon ng ceasefire. Hindi sumusunod. Galit na galit ang Israel. Sabi ng UN, ceasefire. Wala, hindi niya pinakinggan ng United Nations. Tuloy ang gera, tuloy ang laban. Isa lang naman ang sinasabi ng Israel. Pakawalan nila lahat ng kanilang mga hostage. At titigil siya. Kaya Hamas, ayaw mo pakawalan. Hindi titigil. Malakas din ang loob ng Israel. Ganyan sila proud din sa kanilang sarili. Amen. Dahil kakampi nila ang Diyos. Alam nila yun, kakampi nila ang Diyos. Kakampi nila ang Diyos. Kaya, paano magkakaroon kaya ng sandaling kapayapaan? Ano sa tingin ninyo ang pwede mangyari? Dahil hinihintay natin katiwasayan. Katiwasayan, nasa Biblia din yan. Daniel 11:23. Mayroon nga, mangyayari ang katiwasayan. Hindi pwedeng hindi. Ito, at pagkatapos ang pagkikipagkasundo sa kanya, siya'y gagawang may karayahan sapagkat siya'y sasampa at magiging matibay na kasama ng isang munting bayan. May kasunduan, may pakikipagkasundo. 24. Sa panahon ng katiwasayan, darating siya hanggang sa mga pinakamainam na dako ng lalawigan. Talagang mananakop siya ng maraming mga bansa. At kanyang gagawin ang hindi ginawa ng kanyang mga magulang. Unang mga magulang ng kanyang mga magulang. Siya'y magbabahagi sa kanila ng huli at samsam. Ay huli at samsam at kayamanan. Mananakop talaga siya ng mga bansa. May sinamsam siya, may mga hinuli siya, yung kayamanan ng kanyang sinamsam, magbabahagi. Oo, siya'y hahaka ng kanyang mga haka laban sa mga kuta hanggang sa takdang panahon. Kailan yung takdang panahon? Isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. May tinakda na sa kanya. Nakita natin kung ano ang kaugnayan nito sa ibang mga talata na ipinakita ng Diyos sa mga propeta at sa mga apostol na siya namang mangyayari. Basahin nyo Daniel 11 para kayong nanonood ng Third World War. Na-excite ako. Parang ang ganda pa sa akin. Kaya lang, siyempre nga, wakas ng sanlibutan pinag-uusapan. Amen. Pagkakaroon ng kapayapaan, sa tingin ninyo, paano nila mapapapayag ang Israel na tumigil? Hindi pwedeng hindi. Kasi kung hindi tumigil ito, kampihan na lahat.
Diretso na. Sa tingin ninyo, gano'n na nga kaya? Pero mayroong katiwasayan, may pinapahayag mo. Ano kaya? So, kunin natin ang mga possibilities. What are the possibilities ng Israel ay mapapayag sa isang kasunduan? Tigil putulan. Ano yan? Pakawalan ng mga mistakes. Pwede. Hindi ko ayaw ng Hamas din. Payag naman na ang Israel sa 2 states na yung isang parte ng Jerusalem ay maging pag-aari ng dalawang bansa, isa sa Palestinians, isa sa kanya. Para payag na rin ng Israel. Kaya lang dahil sa mga states ayaw tumigil ng Israel. Ito ang pwedeng mangyari. Dahil nga lahat ng mga bansa bumutong ceasefire, isa lang ang hindi. So, sa nakikita ko, marami na sumisimpatya sa mga Palestinians. Isa lang ang hindi, ang US. Ano ang mangyayari? Ang magiging masama sa tingin ng mga bansa ay ang Israel. Kung hindi siya tumigil, sa tingin ng maraming mga bansa, ang masama ang Israel. Yun. So, siguro pag ma-realize ito ng Israel, parang lahat na sila against sa akin, baka makakapag-isip-isip siya. Kailangan ko siguro ng tumigil. Baka makapag-isip-isip siya. Ano? Baka makapag-isip-isip siya. May tatlo akong reason kanina ang naisip. Wala ngayon sa pananaw ko. Tatlo. Isa yun. Baka makapag-isip-isip siya. Siguro second, yung pakawalan ng stage. Tatlo yung naisip ko kanina. Hindi ko naman makikilap niya. Sa'yo sa mga possibilities, kayo anong naisip nyo? Na pwedeng posibilidad na ang Israel ay tumigil muna sa kanyang pakikipaglaban sa Hamas. Pwede yun. Lahat na ng bansa, ang simpatya nasa Palestinians. Lalabas sa kanilang mga pangunawa ang Israel ang masama. So kung may isip-isip ng Israel yun, baka tumigil siya. Baka tumigil siya. Amen. Yun ang pwedeng mangyari doon sa tinatawag natin peace treaty. Bantayan natin. Hindi mangyayari ba yan? Mangyayari. Parang imposibleng mangyayari. Pero nakasulat. So isipin natin, ano ba ang mga posibilidad na ang Israel ay pumayag sa ceasefire? Amen. Ituloy niyo yung basa niya. Magulo. Sige, ituloy na nga natin. 25. Ito. Pagkatapos ng katiwasayan, kapayapaan, ito. At kanyang kikilusin ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang tapang laban sa hari sa timugan na may malaking hukbo. Yeran. Ano, nakikita nyo? Di ba? Parang na-excite akong basahin ito eh. Kung isipin mo naman, mangyayari pa sa mundo. Pero, ang ganda ng script. Exciting basahin. At ang alis na bigyan may patigma sa pakikipagbaka na may totoong malaki at makapangyarihang hukbo. At ibang bansa, may mga malalaki at makapangyarihang hukbo. Ang dami nila. Ngunit hindi siya tatayo sapagkat sila ay magsisihaka ng mga panukala laban sa kanya. Hindi rin siya magtatagumpay. 26. Oo, silang nagsisikain ng kanyang masarap na pagkain ay siyang magpapahamak sa kanya at ang kanyang hukbo ay mapapanis at marami ay mabubuhat ng patay. At tungkol sa dalawang haring ito, ang kanilang mga puso ay magtataglay ng kasamaan at sila magsasalita ng mga kapulaanan sa isang gulang. Ngunit hindi ibinawa sapagkat
ang wakas ay magiging sa panahon takda pa. May panahon, gagawa sila ng kanilang mga naisip, gagawa sila ng masama, mananakop sila, tatagal. Amen? Kasi may panahon na tinakda patungkol sa kanila. Doon tayo sa mga panahon ito. 1 Thessalonians chapter 2 verse 2 Thessalonians chapter 2 verse 1. Subukan yung basahin yan. Daniel chapter 1. Ngayon, naming ipinamanhik sa inyo mga kapatid tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Hihintay natin, amen? Ito ang ating hinihintay. At sumasampalataya tayo na buhay tayong daratnan ng Panginoon. Iniwala ba kayo? Gawin natin ang inuutos ng Diyos. Sabi niya, at kung maganap, Matthew chapter 24, at kung maganap ang mga bagay nito, sabi niya, ang nasa bundok ay huwag nang bumaba. Ang nasa bubong ay huwag nang bumaba. Sabi niya, at kayong mga nasa Judea ay umakyat na kayo sa bundok. Amen. Kailan ito? Panahon ng kapighatian. Amen. Yung tinuro ni Pastor Efraim nakaraan, living in the times of trouble. Amen. Ay magbabago tayo. Ang pagtitiwala sa Panginoon kasama ang pagsasakripisyo. Amen? Iwan mo bahay mo. Kaya mo? Amen. Pag dumating ang panahon at sinabi ng mga nagtuturo sa atin, likas na, takas na. Kaya niyong iwan bahay mo. Kaya niyong iwan magulang niyo, kaya niyong iwan asawa niyo, kaya niyong iwan. Ang sabi ng Biblia, ang sino mang hindi mag-iwan ng kanyang asawa, ng anak, ng magulang, ng kapatid, sama na natin ang bahay. Hindi magiging karapat-dapat maging alagad ko. Ano ba ang mga sinabi? Just like the days of Noah, nung silog. Amen? Pinanghinayangan niya yung bahay niya. Yung mga pag-aari niya. Ano nangyari? Hindi siya kasama sa pagliligtas. Okay. Ang pinag-usapan natin dito, kaligtasan na manatiling buhay hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Kaligtasan sa kapighatiang darating. Amen? Yun ang pinag-uusapan natin dito. Di ba? May kaligtasan sa salita ng Diyos, manampalataya ka, oo, mamatay at mabuhay kay Kristo. Tama yun. Amen? Basta, kung datnan ka ng panahon na ito, huwag mong ipagkanulo ang iyong mga kapatid at huwag mong ipagkanulo ang iyong pananampalataya. Pero sabihin ko, mahirap. Mahirap ang pagdaraan. Ngayon, ipinamanhin ko sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Ano ang nakikita nyo? May mga Kristiyanong nagkakatipon para hintayin ang ating Panginoong Jesucristo. Saan sila nagkakatipon? Kung saan sila nilagay ng Diyos. May nagkakatipon? Wala. O ang gusto nyo mangyari, kung saan na tayo, doon na tayo. Pagkakatipon ba ang tinatawag doon? Itipunin tayo ng Diyos. Sa isang dako, sa isang lugar na kung saan, nakita naman natin, sabi ng Biblia, kung saan ako dumuon, ay kayo naman ay doon. Amen? Kung saan ako pupunta, ay alam ninyo ang daan. Kaya nga, punta tayo doon. At mga katipon tayo habang hinihintay natin ang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. May pagkakatipon. Verse 2.
upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong mabagabag. Okay. Maging sa pamagitan man ng Espiritu o sa pamagitan ng salita o sa pamagitan ng sulat. Amen. Doon, pag nandun ka, hindi ka talaga mababagabag kasi pag wala ng internet, wala ka ng access sa kung anong nangyayari sa paligid. Wala nang news. Hindi mo na alam, parang lang yan eh. Mabagabag ka pa ba? Kasi alam mo lang, magtanim. Amen? Sa mga sulat, ang sabi niya, hindi, wala na naman dyan ito. Makakapagbasa. Hindi, sabi ko lang naman. Pero pwedeng mangyari na ganun nga ang pahayag ng salita nito. Pero ito, sabi niya, anuman ang mabasa ninyo, anuman ang marinig ninyo, anuman ang mga ipahayag sa inyo, huwag kayong mabagabag, sabi ng Biblia. Sapagkat ang lahat ng ito ay kinakailangang mangyari. Amen? Mangyayari mga bagay na ito. Yung mga kinatatakutan nating digmaan, alingaw-ngaw ng digmaan, lindol, baha. Lindol, ang dami ng bansang nililindol. Amen? Ilang buwan lang, ang dami ng nagsunod-sunod na lindol. Digmaan, tuloy-tuloy pa ang digmaan. Baha, ganun din. Kahit sa mga bansa, binabaha na ngayon. Dati hindi. Huwag kayong mabagabag sa mga bagay na ito sapagkat ito ay kinakailangan mangyari. Amen? Kinakailangan mangyari. Ngayon, ang gawin na lang natin, watch and pray. Amen? Watch and pray. Ako miya, watch lang kayo ng watch, hindi kayo nanalangin. Amen? Watch and pray. Ano sabi ni Pastor Efren? Ano ba ipapanalangin nyo? Na sana ay manatili tayong buhay hanggang sa panahon ng kabagabagan. Amen? Yun ang ipanalangin natin. Watch and pray. Ang mga bagay na ito ay darating, hindi natin maiwasan. Ngunit tayong tumitiwala sa Diyos ay magiging mapalad dahil sa ating pagkakatiwala sa Kanyang mga salita. Okay, sulat sa amin, nawari bagang nalapit na ang karawan ng Panginoon. Nalapit na talaga, verse 3. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan sapagkat ito'y hindi darating. May ano pa naman? May gap. Maliban ang dumating mula ang pagdaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Itong anak ng kapahamakan, the son of perdition. Babasa natin yan sa Daniel chapter 11 verse 3 verse 16. Pag mo na ilagay. Siguro sa susunod na pagkakataon, babasahin natin. Tatagal tayo. Babasahin pa natin ulit. Sa ibang mga pagkakataon, the son of perdition, yung anak ng kapahamakan at yung taong makasalanan. Ito siya. Sulat na rin sa Daniel 11:3 and 16. Sinasabi ko sa inyo, ang Daniel chapter 11, suspense. Okay, verse 4. Mahayag muna siya bago ang pagparito ng ating Panginoon, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag ng Diyos o sinasamba. Ano pa, siya'y nauupo sa templo ng Diyos na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Mangyayari yan. May maghahayag ng kanyang sarili, sa akin kayo sumamba, sa akin kayo maniwala, sa akin kayo tumiwala, may ayuda ka. Mangyayari yan. Okay. Ang pagpayag ng Israel sa peace treaty parang imposible dahil mainit siya. Pero ang sabi ng Biblia, mangyayari. Ano ba ang posibilidad? Sinabi ko sa inyo isang posibilidad kanina o dalawang posibilidad. May naisip ako, hindi ko lang mahagilap sa ngayon. Ganun din.
ang one world government parang imposible din mangyari. Sinasabi ng iba parang imposible mangyari. Pero mangyayari. Amen. Sabi ng iba, imposible mangyari. Pero mangyayari. Tingnan natin ang Revelation 13, verse 1. Talon-talon tayo, tingnan lang natin yung mga pwedeng maganap. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat. At nakita ko ang isang hayop na umahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo, at sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema, at sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. Kapusungan. Ano ba yung kapusungan? English. Transgressors, blasphemy. Talagang wala siyang Diyos. Tagalog. Walang Diyos, blasphemy. Verse 2. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso. Okay. Anong bansa nagsisimbolize ng oso? Russia. At ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon, at ibinigay sa kanya ng dragon. May isa pa, dragon. Anong bansa nagsisimbolize ng dragon? Ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamalaan. Okay. Ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapamalaan. Dati na pala nagtunay ba ang dalawang yan? Nung malakas pa siya. Nung USSR pa siya. Diba dati kinatatakutan na ba sa USSR? Matapang kasi. Komunista, walang kinatatakutan. Ang Amerika nun, parang aloof pa siyang makipag-argue sa Russia. Malakas kasi talaga. Pero ano nangyari? Verse 3. At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan. Siguro yung ulo, yung main head. Yung main head ng USSR. At ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling, at ang buong lupay ng nilalas sa hayop. Ngayon, bumalik siya sa kapangyarihan ng buri ng bansa. Tinitingala ngayon siya. Kinatatakutan ngayon siya. Binuli niyang Ukraine. 4. Bumalik ulit. At siya ay nangagsisamba, at sila ay nangagsisamba sa dragon, sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamalaan sa hayop, at nangagsisamba sa hayop, na nangagsasabi, sino ang kagaya ng hayop at sinong makakabaka sa kanya? Takot silang kalabanin siya. Amen. Anong bansa ngayon ang kinatatakutan? Verse 5. At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan. Blasphemous. Wala talagang Diyos to. At binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy na 42 buwan. Ay, binabanggit kanina na isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon, 42 months. So nakikita natin ang kaugnayan, significance, verse 6. Ito yun. At ibinuka niya ang kanyang bibig sa mga kapusungan laban sa Diyos. Tatayo nga siya dun sa templo, tapos sasabihin niya, ako ang Diyos. Sabi niya, baka kukunin niya yung termino na binasa natin kanina, kiss the Son. Baka kukunin niya yun. Bakit? Magmano ka, humalik ka. Bigyan kita ng ayuda. Mangyayari yun. Okay, at binuka niya ang kanyang bibig sa mga kapusungan laban sa Diyos upang kusungin ang kanyang pangalan at ang kanyang tabernakulo. Gayon din naman ang mga nananahan sa langit. Verse 7, langit na. At ipinagulob sa kanya na magipagbaka sa mga banal at pagtatagupian sila. At binigyan siya ng kapamalaan sa bawat angkan at bayan at wika at bansa. Okay. Nasa kanya na ang kapamalaan. Saan? Lahat. Lahat ng angkan, lahat ng bayan, lahat ng wika. One world government. Anong nakikita nyo? Mangyayari ba o hindi? Mangyayari, nakasulat eh.
Ngayon, ano ang possibility na mangyayari yan? Kinatatakutan siya. Ano ang mangyayari? Okay, yung tatlong bansa kanina, US, apat na bansa, US, Russia, China, and Muslims country. Mga magkakasama. Yun ang maapat na bansa. Pero isang mananakit. Ang mga Muslim countries, hindi nila goal na sakupin ang buong mundo. Ang gusto lang nila, talunin ang Israel at ubusin ang mundo. Ngayon, sino ang may goal para mamulo sa buong mundo? Russia lang naman at China. Sila nagpapanawak ng kanilang territory. Yan ang pwede mangyari. At sa gitna ng kaguluhan na ito, magkakampihan na sila. Ang Russia kakampi sa Muslim country. Siyempre, kasama ng China, magkakampihan nila eh. Sa yung dragon at yung puso. Alabanan nila ang Israel. Sasali ngayon ng Amerika. Sasali tayo sa panalangin. Wala tayong magagawa. Panalangin lang talaga. Amen. Panalangin natin ang Israel. Amen. So gano'n ang gagawin, gano'n ang nangyayari. At kung nagkagulo na sa buong sanlibutan, sabi ko sa inyo, ang punteriya ng mga syudad, kung saan nandoon ang mga establishmento, nandoon ang mga pabrika, nandoon ang mga manufacturing buildings na yan. Amen. At ang malalakas na bansa, magkakampihan sila. Pag kumampi ang Muslim country sa Russia, kanya na ang langis ng Muslim country. Ay kita nyo, pwedeng mangyari. Ngayon, sa Sibuyas pa lang, nagkakagulo ng Pilipinas. Diba? Nung nakaraan, nagkagulo ang Pilipinas dahil sa Sibuyas. Kinulang ang supply ng Sibuyas. Nagulo ang Pilipinas. Nagkulang supply ng asukal. Nagkagulo sa Pilipinas. Ngayon, kung langis, hindi tayo masuplayan ng langis, anong mangyayari sa Pilipinas? Walang pabrika ang tatakbo, wala man talaga kasi wasak na. Walang sasakyan, gugulong. Ano ba? Kuryente, wala. Kita nyo ang kapangyarihan ng mga bansang yan? One world government. Tatayo na siya ngayon sa isang podium. Televised. Nakita natin verse. Tuloy natin, bago ituloy yung kwento ko. Verse 8. Ito, ang lahat ng nananahan sa lupa ay magsasamba sa kanya ng ang kanyang pangalan ay hindi nasulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itotal ng sanlibutan. Verse 9. Kung ang sinuman ay may pakinig, ay makinig. 10. Kung sinuman ay pagkabiyag sa pagkabiyag, panuhong siya. Kung sinuman ay papatay sa tabak, ay dapat siyang mamatay sa tabak. Narito ang pagtsatsaga at ang panampalataya ng mga banal. Ang mga manampalataya dyan sa panahon na ito na wala sa isang dako, punong-puno ng karanasan. Pwede ka nang makipagpataya sa panahon niya. Nakasulat naman. Kung wala ka sa isang dako. Sa panahon na ito, pagmahal na yung son of perdition. Unawain mo. Hulihin ka, bibigay mo sarili mo, siyempre tatakbo ka kahit pa paano. Paano kung may anak ng babae, hindi nakatakbo? Siyempre, babalikan mo. Ayun na. Talagang doon ka pagtatagumpayan. Doon ka pagtatagumpayan. Paano kanya pagtatagumpayan? Mapapatay ka na. Amen. Mapapatay ka. Ngayon, kung nag-alinlangan ka, makapagtagumpayan ka niya ng 2 beses.
sumampi ka na sa kanya, kaluluwa mo at kaligtasan mo, nawala pa. 11. At nakita ko ang ibang hayop lumako sa lupa at may dalawang sungay na katulad ng isang paglayo at siya nagsalitang gaya ng dragon. 12. Gaya ng dragon. 12. At kanyang isinagawa ang buong kapamalahan ng unang hayop sa kanyang paningin at pinasamba niya ang lupa at ang nangananahan dito sa unang hayop na gumaling ang sugat na ikamamatay. Yung puso yun. 13. At siya'y gumawa ng mga dakilang tanda na anupat na nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Okay, pababa siya ng apoy. Ito pala, isang ano na rin. Okay, yung dragon kanina napunta sa kapangyarihan. So, isa yung nakikita ko ng China assumes UN Security Council Presidency. Tataas ulit siya. Nagyayabang ulit. At ito, ang US gusto niya magkaroon ng nuclear treaty. Walang magamit ng nuclear. Ano ito ng US? May mga sumang-ayon. Ang Russia, nananahimik. Ayaw sumagot. Ayaw. Kita niyo ang ugali niya. Kita niyo. Ayaw sumagot. Hindi mangyari. Okay na, diba siya na. So ito, one world government. Wala tayong supply ng langis. Walang pabrika, wala lahat, walang kuryente, wala. Sabi niya sa Pilipinas, gusto niyo ng langis? Siyempre oo. Para mabuhay-buhay naman ang ekonomiya. Di ba? Ngayon, ganito ang gagawin niya. Kiss the sun. Pila kayo rito. Kiss the sun. Ano kayo? Yung action na yun ay nagpapahayag ng pagsamba sa hayop. Gusto nyo ng langis, pila kayo. Okay? Makipagkasundo kayo sa akin. Ganito ang gawin ninyo sa bansa ninyo. Wala nang, kasi hindi, wala siyang Diyos na kinikilala. Patupad nyo ganito, wala nang pagsamba, wala nang ganito, wala nang ganito, gawin nyo lahat ng gusto nyo. Isupply ko kayo ng langis. One world government. Hindi talaga siya governance na sasakupin niya buong mundo. Supply lang ng langis. Magpapasakop ka na sa kanya. Pwedeng mangyari. Pag ang Pilipinas pumila na doon, sumamba na ang Pilipinas. O yung mga tao yun, mga hindi mananampalataya sa hayop na ito. Dahil nasa kanya kapangyarihan. Kita niyo, ang pwedeng gawin nila, nasa isip nila yan. Kaya bang gawin ng Russia yan? Eh, pagkasundo siya sa mga Muslim country. Kayain niya sila kasi ang Muslim country, tutulungan namin kayo babagsak ang Amerika. Bagsakin natin ang Amerika, pero ibigay nyo sa akin ang langis ninyo. Papayag ba ang Muslim country? Papayag mo yan. Kaya lang pwedeng mangyari. One world government na sila ay magiging presidente natin o sila ay pag-aalis natin. Kayang-kaya nilang gawin. Sa isang produkto lang na ibibigay, susupply sa atin. Luluhod na ang presidente niya sa atin. Amen? Okay, next. 14. Ano pa ang mga gagawin niya? At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya ipinagkaloob na magagawa sa palingin ng hayop na sinabi sa mga nananahan sa lupa
na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. 15. At siya'y pinagkalooban makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap. Sabi ko sa inyo noon, video call, AI, hologram, lahat naman, at may papatay naman ang lahat na hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Ito na. Maglalagay sila ng siguro visual monitor ganito sa isang lugar. Pag nagsalita siya, kailangan titigil ka, nandun ka, panoorin mo siya. At bago siya magsimula ng pangungusap, kailangan mo munang yumuko siguro. Yan ang mga naisip kong pwedeng maging kaganapan ng mga bagay na ito. Bago may video call siya o bago na-play yung video niya, yuko ka muna. Yan ang pagsamba sa hayop. Wala kang magawa kasi nga kontrolado ka niya. Hindi mo gagawin yon, wala kang langis. Ano? Tapos ano ang utos niya? Ang sino ba hindi yung mga papatay mo? Ayan na. Pwede mangyari. Si Putin. Sample lang. Magsasalita siya. Ang batas. Pag ako nagsalita at may gumala dyan, patayin ninyo. Di ba? Pwede gawin niya batas. Nasa kanyang kapangyarihan. Amen? Sa pagtatapos ko ng pagsasalita, pag may hindi yumuko, patayin ninyo. Papapatay niya ang hindi sumamba sa larawan ng hayop. Those are the possibilities na pwedeng mangyari. Kayo, may iba kayong naisip na pwedeng mangyari? Share nyo. Baka pwede natin i-consider at hintayin natin ang kaganapan ng mga panahon nyo. Amen? So, doon, we'll have our own government. Siguro, baka hindi na tayo pakialaman. Amen? Hindi na tayo nila pupuntahan doon. Sasabihin na lang natin, meron kami sariling ano rito. Hindi ba lang? O itatago tayo ng Diyos. Hindi tayo makikita doon. Kasi lahat naman talaga ng tao, luhang lubog rin. 16. At ang lahat ng maliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at ang mga laya at ang mga libin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa loob, sa lingin. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa matuwid ay ng pangalan ng hayop bilang ng kanyang pangalan. Ito, pwede bang mangyari? Gusto nyong sumama sa business nito, business ng langis, parang reseller? Siyempre, ang Pilipinas, yumuko na sa kanya. Ang gagawin na lamang nito, ang mga bibigyan mo na magtitinda, kailangan sumang-ayon sa batas na ito. Pakita nyo, di ba? Sabi doon sa presidente o doon sa nanganakal sa langis, yung mga pagbibigyan nyo niyan, ganito, pirmahin po sila para makapagbili sila. Para makapagbenta sila, papirmahin mo rito. Wala na. Siyempre, business, ikaw gusto mo kumita. Sila pala, gusto nilang kumita sa atin, alam natin. Nasa panahon na ang anak ng kapahamakan ay mahayag, wala tayong anumang pakikipagkasundo sa kanila. Wala tayong gagawin anumang pakikipagkasundo sa kanila. Amen? Maliwanag? Para tayo ay maging hayag sa harap ng Diyos na magtagumpay. At sa mga ito, si ganitong businessman, bigyan mo ng ilang bareles. Nakapirma ba siya? Oo. Ngayon, siyempre, itong may business din, titignan niya, membro ka ba ng ganito? Kung membro ka,
pagbibilihan ka niya ng langis. Kung hindi na makakabili. Ito ang mga posibilidad na mangyayari. Ganun lang naman. Hindi man directly mo sinamba yung hayop na yun, pero sa pag-sign mo, ginawa mo na, hindi na. 18. Dito yung may karunungan na may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siya yung bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay aling malamat ang mga amin. Okay. Yung pinipirmahan ko, wala namang 666. Hindi yun. Symbolize. Symbolical lang ito. Kasi ang 666 naman kahit sino hindi talaga pipirmahan. Lang nila. Amen. Basta yung pagka ang ating pananampalataya ay makukompromiso pagdating ng hayop na ito, pagdating ng first 3.5 or before 3.5, wala tayong anumang gagawin pa ipagkasundo sa kanila. Amen? Basta ang nakakompromise dito ay ang ating pananampalataya at ang Diyos na. Okay, isa yan sa sasabihin nila. Kakampi ka ba sa Israel? Sumisimpatya ka ba sa Israel? O hindi? Pag alam nilang sumisimpatya ka sa Israel, alam na nila. Wala ka, hindi ka pagbibilan. Simple yun, ha? Pwede mong dayain, hindi. Pero yung loob mo, sumisimpatya ka. Pero dahil tanda na yun, kasi panahon na ng panahon na ng kabaga-baga. Pwede mong dayain. Hindi ako sumisimpatya sa Israel. Pero yung puso mo sumisimpatya. Nagkasala. Maging aware tayo sa mga bagay na against our faith na yun. Di ba? Huwag niyong ipagkanulo ang inyong pananampalataya. Ngayon ang usapin, mapanig ba tayo sa Israel o hindi? Usapin yan sa UN, United Nations. Isa lang ang nanindigan na kumakampi sa Israel. Amerika. Halos lahat ng bansa. Parang masama na sa kanilang Israel. Ang simpatya na nila nasa Palestinians. Doon pa lang siguro, makay natulan na sila ng Diyos. Sa akin lang. Pero tayo, manindigan tayo. Kakampi ng Diyos, ay kakampi natin sapagkat ang Diyos ay sumasabi. Amen? At ngayon, tayo ay maninindigan sa ating pananampalataya. Bantayan natin ang lahat ng mga posibilidad na magaganap patungkol sa mga bagay. Simpleng bagay, langis lang. Pero pwede ka nang sakupin ng hayop nito. Hindi ko siya minumura. Nakasulat naman kasi hayop eh. Pwede ka nang sakupin. Amen? Ayun nga lang, hindi ka directly nakipagkasundo sa kanya. Pero mayroon nga siyang binibigay na membership. Kung wala ka nito, hindi ka makapagbenta. At hindi ka rin makakabili. Pag-aralan ninyo ang mga bagay. At tayong may pagkakatiwala sa Diyos ay tatawagin kapag hindi pa tayo tapos. Ano gusto nyo? 2 oras, 3 oras tayo? Meron pa ako ito. Bibili kayong Daniel 11, gusto kong basahin sa inyo ng buo. Amen? Sa Sidar nga, 2 oras, 3 oras sila mag-aralan doon. E tayo, 1 oras pa lang. Matyaga sila sa pag-aaral patungkol sa mga bagay. Amen. Kaya, magtyaga din tayo. Yung mga binabanggit ko sa inyo ng mga verses, sikapin nyo rin pag-aralan, basahin sa inyong sariling pagtsatsaga. Amen. Para lahat tayo ay sabay-sabay na makunawa at makaalam ng mga bagay. At tayo pag-isip yung mga kapatid.
Salamat sa iyo, Diyos. Sa iyong mga pagpapaunawa sa amin. Kung paano mong ipinangusap ang mga bagay niya ito sa iyong mga lingkod, ay siya rin namang dumarating sa amin. At naiugnay namin ito, Panginoon, sa mga kapanahunan, sa kasalukuyang panahon, sa mga kaganapan at ang lahat. Diyos, kami po ay sumasamo sa iyo. Sakupin mo kami ng iyong kalooban, O Diyos. At sa pamagitan ng aming pananampalataya at ng aming pagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ay aming ipinahayag na kilusin mo kami ayon sa iyong panukala. Maging bahagi na nga kami, O Diyos, ng iyong mga kalooban. Salamat sa lahat ng iyong biyaya at pagpapala. Salamat, Panginoon, at itinuro mo sa amin ang Ebanghelyo, Diyos, ng isang dako, na kung dumating man ang mga kapanganiban sa mga mananampalataya at sa mga banal, kami, O Diyos, ay makakatakas. Salamat sa isang dako, Diyos, na dumating man, nagipitin nila ang mga banal at sumamba sa hayop. Kami ay makakaiwas sapagkat sa isang dako na iyong inihanda. Hindi kami mapipilitang tumanggap ng tatak upang makabili lamang, sapagkat itinuro mo sa amin na kami ay tutulungan ng lupa. Tinuro mo sa amin na kinakailangan namin paghanda ng mga bagay na ito upang hindi kami aasa ng anumang bagay sa kapamahalaan ng hayop na ito, maging anuman ang kanyang i-offer, sapagkat may pagkakatiwala kami sa iyo, Diyos, at sa iyong gagawing pag-iingat at pagliligtas. Sa sandakong yaon, kaya ampunin mo. Ampunin mo ang iyong iglesia. Ampunin mo ang babae. Ang 4 na kaya, O Diyos, panatag kami at may pagkakatiwala kami na aming sinusunod ang iyong kalooban at ang iyong mga pagbabayag, sapagkat ito ang nararapat na aming gawin upang may regalo namin sa aming sarili, O Diyos. Ang pangako pagliligtas sa iyong mga lingkod at sa iyong mga banal. Kaya, O Lord, kami ay gagawa ng iyong kalooban. Gagawa at susunod sa iyong mga salita at tutuparin namin ang mga bagay na ito. Panginoon, salamat po at pinaghanda mo kami ng ilang mga panahon upang may handa rin namin ang aming mga sarili, ang aming mga kaisipan, may kondisyon namin ang aming katawan. At ganoon din, Panginoon, maunawaan namin
amin ang mga hiwaga ng Ebanghelyong ito na siyang katibayan at katunayan ng aming mga pagiging. Salamat sa panahon na pinagtulog mo. At salamat po Diyos. Nasa sandaling panahon na lamang ay makita mo sa amin ang aming pagkakatiwala sa iyo. Marami sa amin, Diyos, ay hindi nakakatugon sa kayo, ngunit ang aming puso ay ang nasa iyong salita, ang aming pananampalataya. Nawa, Panginoon, sa panahong iyon, makapagdesisyon kami ng tama at magawa namin ang tama kahit sa panahon ng kabag-kabagan at kapanaliban, upang huwag makompromise sa aming pananampalataya at ang kaligtasan ay pinangako. Salamat po sa iyo, Diyos. Salamat po, sa pagpapahayag mo sa amin ang lahat at inaari namin itong ebanghelyo ng kaligtasan para sa amin. Sapagat ikaw ay totoo. Ikaw ay totoo. Salamat po na pinapahayag mo sa amin in advance mga bagay na ito. Kaya namin natututunan at salamat din po, Panginoon, na ikaw rin ang nangako ng kaligtasan. Salamat po. Kami ay tumitiwalang lubos sa iyong makapangyarihan. Wala kami sa iyong mga salita. Paano kami sumasampalataya ng ikaw, Diyos? Ganun din ang aming pagkakatiwala sa iyong mga salita. Kaya Panginoon, gawin mo kaming mapalad. Ibilang mo kaming mga laing pinagpalad. At siya nawang mangyari, O Diyos, sapagkat kami ay nag-ahaya ng aming pagkakatiwala sa iyo. Palain mo ang mga kapatid at sa kanilang mga pagsisikap, nawa sila ay magtagumpay at sa lahat ng kanilang mga gawa ay pagpalain mo upang sa maliit lang na kapamaraanan ay makatulong ito sa kanilang pagtugon ayon sa iyo banal na salita. Salamat po at pag-ingatan mo ang mga dito, saan lang sila po maparoon sa kanilang mga paglilingkod at sa kanilang mga pag-aaral. Paglurin mo kami, O Diyos, ng iyong pag-ibig at ng iyong kapayapaan, sapagkat ang kapayapaan galing sa iyo ay isang kayamanan sa bawat isa. O Lord, tugunan mo ang mga kahilingan ng bawat isa sa amin. At siya sa atin, Panginoon Diyos. Kami ay sumasalo sa iyo na may pagkakatiwala. Hilahin ka, walhatiin ka sa pangalan ng Jesus. Amen.
sinalita ng Panginoon. At sasabihin sa araw na iyon, narito, ito'y ating Diyos, hinintay natin siya, at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinintay siya, tayo mga tuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo ng pag-ibig ng Diyos at ang kaigipisan ng Espiritu Santo ay sumating lahat ng patnubay at pagpapahayag ng kanyang dakilang kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen.